Hi guys! So for today's video, medyo tinamad ang inyong beshi no, na gumawa ng mga video at mag-take ng ibang video. So ang video ko na lang ay yung awarding. So kahapon kasi may mga last task na pinagawa sa amin yung aming resource speaker, si Sir Jeron. So ngayon niya in-award yung dalawa lang actually, yung best book art design and yung best storyboard. Ayan no, naging rank 2 pa ang aming ginawa kahapon aking mga groupmates, si Pong Pihikan. So namili siya ng 3 best book art design and 10 best storyboard. Yung dun sa book art design, nakakagulat kasi napakaganda ng ginawa namin, lalo na nung in-enhance na using Canva. Kasi para na siyang hindi mukhang mga ginupit ng papel, nagmukha na siyang mga artwork na nilikha gamit ang digital arts. Talagang napakaganda. So it opened my mind na hindi lang pala dapat nakukulong sa pagdodrawing yung illustration. Pwede rin palang gumamit ng ibang mga medium, which is actually yung kahinaan ko talaga pagdating sa storybook writing kasi hindi naman ako magaling mag-drawing and even sa arts. Pero yun, based doon sa aming natutunan doon sa aming second part or doon sa second part ng aming training workshop, hindi lang dapat nakukulong tayo sa pagdodraw pag sinabi nating illustration. So napakaraming medium, and isa nga doon is yung paggugupit-gupit ng mga papel, and once na in-enhance naman using digital media ay talagang napakaganda, hindi na mahalata na parang mga ginupit na papel. And to close our session, ayan yung lesson na iniwan ng aming resource speaker. So sabi niya maging isang lapis na nilikha para lumikha at makakalikha lamang kung hahawakan ng may likha, which is true naman. Hindi tayo magiging magaling na storybook writers kung walang guidance na manggagaling sa Panginoon. At syempre ang pinakahuling part ay ang photo opportunity. Yan lang, bye!